Nasaan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? I'm going to take Speaker Romualdez's speakership. Magandang gabi mga kabisdak, pambihira. Solo po, sumugod si Vice President Inday Sara Duterte kanina sa Kongreso at hindi nakaporma itong mga bataan ni Martin Romualdez alias Tambaluslos ng kabataan na party list at yung active chair party list na si Tinyo at si Renico. Agad binira ni Inday Sara itong kulot na buhok. Binanatan agad at tinanong kung kamag-anak ba sila ni Saldico Dasrakot. Solo si Inday. Dumating po kanina sa Kongreso. At ito, kung Barsaga, papalitan na daw niya si Martin Romualdez sa pagka-speaker. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At may nilinaw po ang sponsored ng Office of the Vice President panukalang budget tungkol po sa mga mali-maling balita ng mga mainstream media. O ito, pakinggan agad natin mga kabisdak, narito po. Clear the air. Opening statement is last Friday. Hindi po si Vice President Sara Duterte ang no-show. Ako po ang nag-request para i-defer kasi schedule ko kaagad ng Tuesday today at 9 o'clock. Kaya nandito tayo ngayon to deliberate on the budget request of the Office of the Vice President. So hindi po, wala pong speculation na no-show si Madam Sara, Vice President Sara Duterte noong Friday. Ako po ang nag-request para i-defer. Yun. The air is now... Okay, di ba ho? Kasi nga, ang mga banat na mga bayarang media ni Tambaluslos, hindi daw dumating si Vice President Inday Sara diyan sa Kamara tungkol sa budget hearing. Pero ito, sinugod po solo. Dumating si Vice President Inday Sara. Tapang talaga ni Inday. Oh. Now clear, I'd like to ask Her Excellency, Madam Vice President, right? Madam Chair. Hindi na po si Inday Sara nag-opening statement. May pinalabas na presentation ang Office of the Vice President kaso medyo mahaba eh. Kaya pag-usapan na lang po natin yung banatan. No, yun na lang ang panoorin natin at talagang meron ding backup si Vice President Inday Sara na kongresista kahit solo siya dumating dyan sa Kongreso. Sila ni Kung Ungab, Kung Marcolita at meron pa yatang isang kongresista Suntay na sinupalpal itong si Tinyo at itong si Ko. Panoorin natin. To the presiding officer, sir, before we proceed, I just want to be clarified with the status of the votation we have had last Friday when we all agreed that Tuesday, which is today, we will grant parliamentary courtesy. This is the long-standing traditional parliamentary courtesy granted to a co-equal branch or a higher official of the government. Let me be just clarified before we proceed. Last Friday, there was no votation, Congressman Ongab. So we proceed as planned. I understand there was a votation, and in fact, it was objected by the two members of minority of the NDP. No, notwithstanding we failed to divide the House. Yes, but I think we have agreed that last Friday we will provide parliamentary courtesy to the Office of the Vice President. Yes, the request of the minority is just two interpellators. It is up for Madam President, Madam Vice President, she wants to answer or not. Just one more manifestation to the chairperson and to the presiding officer. Also last Friday, I reiterated that this long-standing tradition of granting parliamentary immunity has been practiced
to all the former vice presidents that I have experienced in this chamber. And the tradition is granted first to the co-equal branch of the government, and it is on the part of the president or the vice president or to the co-equal branch of government who will reply that he is waiving, that he or she is waiving his parliamentary inquiry. So I think it would be proper and fitting that we would ask first the vice president if she's willing to. Mr. waive. Chair, may I be recognized? I think I still have the floor. So there's a question whether or not we should afford. Yes, we have discussed last Friday to afford the second highest position of the land, parliamentary courtesy. But at the request of the minority, they just want to ask, two of the minority members just want to ask questions, and it is the prerogative of the Madam Vice President to answer or not. Is that clear? So that clarifies my question. We Thank will you. be asking the vice president to answer or not the question. Madam Vice President, can we go ahead? Madam Chair, Yes, sir. Madam Chair. Just an inquiry. My apologies, Representative Marcoleta. Her Excellency Just was a about very- to respond to the query before we recognize An you. inquiry Let's po. please yield the floor to the Vice President as she was about to make a response to that. Your Excellency, if you would like to respond po. Yes, I waive the privilege. Yes. O, tingnan mo, tapang ni Inday Sara. Anong tawag nila sa Inday? Her Excellency. Ay, malapit na talaga magiging presidente si Inday Sara. Ganito kasi, yung parliamentary courtesy kasi, tradisyon na yan sa Kongreso at Senado. Pag Vice President po ang pinag-uusapan na budget sa kanyang opisina, ang tangi pong sasagot lang talaga dyan ay yung kanyang mga yusik or asik. Ganyan lang dapat pagdating po sa budget hearing. Hindi na po kailangan ang mismong Vice Presidente. Nagbago lang po kasi yan dahil dito sa Kamara, Speaker of the House Martin Romualdez, tinarantado kasi nila mga Duterte na para bang hindi na po nila nire-respeto yung kay Inday Sara posisyon bilang isang Vice Presidente. Feeling nila na sila yung mas mataas pa ang kapangyarihan kumpara kay Inday Sara. Hindi ho yun po pwede. Kasi matagal na po yan na panahon, tradisyon na po talaga yan, yung parliamentary courtesy, kailangan irespeto mo yung pangalawang makapangyarihan sa bansang ito. Hindi lang ho itong presidente ang respetuhin mo, lalo na si Inday Sara ay pinakamataas na mandato, no, sa kasaysayan ng ating bansa. Nakakuha po siya ng 32 million votes. Tapos ngayon, pagdating dyan sa Kongreso, feeling ninyo kalibil na mga kongresista, mga bugok kayo. Yan lang naman ang ipinaglalaban ni Kung Ungab. Sabi naman ni Inday Sara, hayaan mo na, sasagutin ko lahat ng mga katanungan ninyo. Hindi nga nagdala si Inday Sara ng backup, solo siya dumating dyan. O ito, tuloy ang tanong. We now recognize Minority Leader Congressman Antonio Tinio. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa Office of the Vice President at sa Vice President. Well, unang tanong po ay kaugnay sa presentation na binigay ng Vice President. Napansin ko po roon, nasa budget na 903.4 million for 2025. Bagaman hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January. Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. May dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ang mga proyekto?
Yawards, oh, kumakamot ng galis. Ang hirap po talaga pag galing ka bundok, bumaba ka sa patag, no? Hindi ka makaka-adjust ng klima. Tingnan mo, kamot ka ng kamot dyan sa Kongreso, Yawards, galis pa more. Ito, sagutin mo, Day, oh. Madam Chair, dahil kailangan marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement and lahat po ng mga documents na yun ay hindi po siya nakukuha ng isa o 2 araw lamang. So, middle of the year pa po na naisaayos ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Yes, Madam Chair. Yes, thank you. Okay. Ngayon, mabalik po tayo sa last August 8, 2020. Teka lang, kasi yung procurement process kasi, hindi kasi yan basta-basta. No, kailangan mag-comply ka rin sa tamang proseso at maraming mga requirements. So pag gahanap ka ng mga requirements, hindi yan agad-agad. So ganun talaga sa gobyerno, matagal. Lalo na pag bidding-bidding, talagang matagal. Kasi unang-una, kailangan mamili ka ng maayos, no, na magpopurdos ng materialis o sa inyong departamento. Kailangan hindi bugos, hindi mga scam, at maraming hinihingi ng dokumento. Kaya ganun talaga sa gobyerno, matagal talaga yan. Tuloy, oh. 24, nag-issue po ng notice of disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito, at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng notice of disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Patay. Tahimik. Kasi nga, pagtungkol po sa mga audit, hindi mo na kailangan po tanungin yung Office of the Vice President. Dapat, ang tanungin mo dyan, Commission on Audit na. Kasi nakuha na nga lahat ng datos, ang Office of the Vice President nag-comply na nga, unmodified opinion na nga. So, ibig sabihin, lahat ng mga hinihingi ng COA ay nakapag-comply ang Office of the Vice President. Tapos ngayon, ito, tinatanong mo pa rin. Tanga talaga. O sige, tanungin mo na lang ang COA. Tahimik kayo, tuloy. Madam Chair, I'm asking the question now. Hindi From na the pinagpatuloy. Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to Correct. this notice of disallowance. Nagsubmit po ba ng appeal ang Office of the Vice President sa notice of disallowance? Kung yung Congressman Tinio, kung ang notice of disallowance was rectified by COA, wala na po yun. Correct. Pero kung yung notice of disallowance ay meron na silang final adjudication, and then merong order yon na final yung notice of disallowance. So, for your information, I will check with COA and get the records and give it to you. Hey!
Tapos na yan. Naglabas na nga ng unmodified opinion. Tinatanong mo pa. Doon ka na lang sa kuha magtanong. Tama si Inday. Galing ni Inday Sara. Tuloy. Kaugnay po sa notice of disallowance. Ang sabi Hindi na po naman. kasi ng COA, December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga disilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang may paliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Tama ka dyan, Vice President Inday Sara Duterte. Siyempre, yung tanong na yan, di ba, yan rin yung concern nila sa impeachment. Tapos tinatanong mo ngayon, diyan sa hearing na yan, dapat yan, pinag-uusapan yan ay yung budget request ng Office of the Vice President para sa taong 2026. Hindi yung pag-usapan mo yung mga nakaraan. Ano na yun? Out of topic ka na. Loyo. Representative Chair, Pino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan. Madam Chair, in fact, it is archived in the Senate. Okay, so Archive in the Senate. Merong motion for reconsideration diyan sa diyan sa Supreme Court. Kung hindi kayo nag-motion, pwede siguro. Nag-motion kayo Archive lang yan. So anytime, pwedeng gisingin ni Tuta Soto. Na tuta ni Tambaloslos, lalo makaporma ho kayo. Parang binigyan lang po ni Inday Sara ng tip yung kalaban kayo. Kayo yun po yung tumatayong prosecution diyan sa impeachment labang kay Inday Sara. Fishing expedition? Lol. Tuloy tayo. next question na po, no? Lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. No? Kindly wind up your Opo. question. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in Correct. the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations.
and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Oh, alam nyo po, pansin natin itong confidential funds talaga, no? Confidential funds, intel funds ng Office of the Vice President. Parang sirang plaka itong mga komunista. Nakailang beses na nila matanong yan, paulit-ulit pa rin. Kaya maliwanag lang ng gulo lang, gusto lang makapanira. Bakit mo isasabi yung confidential na bagay sa intel? Eh, ang matutuwa dyan, mga kakampi ninyo, mga komunista, halatang halatado, mga NPA sympathizer ang mga animal eh. Bakit ba ipapipilit natin? Yung intel, confidential funds, pabalik-balik na lang eh. Sino tong mga to? Ano ito? Eh, yun, nakakatakot to eh. Itong nangyayari ngayon. Ngayon lang naman yan sa Kongreso under Tambaloslos admin. Under bangag admin, yung mga intel, confidential. Bakit si Bongbong Marcos hindi nyo matanong-tanong ng ganyan na bilyonis, taon-taon, 4.5 billion yung intel funds, confidential funds, hindi matanong-tanong. Si Inday Sara, isang bisis lang yata nangyayari yan eh. Tuloy oh. Kasi nga, nasaktan sila dahil si Inday Sara, galit na galit sa mga recruiter, sa mga eskwelahan, papuntang kabundukan. Oh, yan ang totoo. So, napabalita po no, na mula July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas. No? So, mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris, at several po sa Netherlands. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang presidente at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave, no? So sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on official duty at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave na nangyari. So, Madam the Chair, yes. last question, Madam Yes, President. yes. Madam Chair, may I ask what date do you want me to start with destinations? July 2024. No pizza daw yun. Mr. Chair, from July 2024, a personal trip to Germany. Okay. Then January 2025, July 24, we'll personal start. trip to Japan, and so on. Yes. We'll start with July 2024. So, number one, under the Civil Service Commission rules, there is no allotted leave for the President and Vice President. We cannot both file a leave. So the only thing that I need when I travel overseas is a travel authority from the Office of the President. All my travels were issued travel authority by the Office of the Vice President. Ano lang natin si Inday kasi kinurek naman din yan Inday Sara din sa dulo. Yung approve ng travel authority ang magbibigay po diyan Office of the President. Medyo nalito lang siguro si Inday. O ito po, Office of the President, tinama naman ni Inday sa dulo. And this implies that all these trips were approved by the Office of the Vice President. So, from July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of
third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. Mhm. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number 3, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Linawin natin ha, yung mga travel ni Vice President Inday Sara ay wala siyang ginastos para sa kanyang sarili. Yun po yung maliwanag dyan sa hotel, pagkain, plane tickets, sarili niyang gastos. Alam nyo, ito yung problema natin ngayon eh. Kasi pagkatapos ninyo si Tatay Digong kinidnap at pinadala sa Netherlands, ngayon si Inday Sara, pamilya niya, kailangan bumisita, pinupuna ho natin. At mayroong mga pagtitipon saan mang panig ng mundo, kailangan pumunta si Inday Sara, pupunta siya para representante ni Tatay Digong. Ngayon na problema kayo sa travel ni Inday Sara. Para matapos po yung travel ni Inday Sara, para matapos po ang pagtitipon ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo na dapat kailangan puntahan ni Inday Sara, pauwiin nyo na lang yung matanda doon sa Netherlands na kinidnap ng mga buhaya. Ganun na lang ho siguro. Kasimple po yung problema ninyo, pinapalaki pa ho ninyo. Kasi si Inday Sara, hindi man yan magta-travel. Kung hindi si Tatay Digong kinidnap papuntang Netherlands, kailangan niya pumunta kasi anak siya. Ngayon, bakit sa iba-ibang bansa pumunta? May mga pagtitipon. Kailangan rin pumunta ni Inday Sara bilang respeto sa maraming mga OFW, mga Filipino community na nagmamahal kay former President Duterte. Na hanggang ngayon, nangungulila pa rin kay Tatay Digong at nakikipaglaban pa rin na dapat si Tatay Digong ay makauwi na sa bansang ito dahil nga sobrang tanda na, 80 na eh. Alangan naman pabayaan ni Inday Sara yung mga ganyang kaganapan. Live. Walang live pala yung office of yung Vice Presidente sa nakakuha itong sitinyo ng mga impormasyon. Halatang mga ubo, hindi nagre-research. Bago kayo magtanong kay Inday Sara, mag-research muna kayo. Parang hindi kayo magmukhang tangingot dyan eh. Alam nyo ho, itong mga komunistang grupo, ang laki talaga ng problema sa mga Duterte. Naintindihan natin yon. Kasi nga, sa panahon ni Tatay Digong, sila talaga ang tinamaan. Mauubos-ubos sila eh. Isipin mo yung mga pandigma ni Tatay Digong na mga fighter plane, tinisting sa kanilang lahat eh. Yung mga helicopter na high-tech pandigma, tinisting sa kanila, pinulbos silang lahat eh. Kung ayaw mo sumuko, pulbos ka. Kaya nga nagkaroon ng NTF-ELCAC para dyan sa patutukan yung mga ginagawang kababalagan ng mga komunista, yung mga ibang komunista na gusto na nga magbagong buhay, mayroong NTF-ELCAC. Sila produkto yan, sila ni Ka-Eric, balik buhay, balik loob kayo. Ito yung kinakagalit nila sa mga Duterte na hindi nila matanggap. Ngayon, yung travel na yan, kung pinoproblema ho ninyo, wala namang malaking gastos dyan, kasi personal kay Inday Sara, sarili niyang ginagastos niya. Bakit hindi po ninyo binabatiko si Bongbong Marcos na bilyon-bilyon ang gastos, pati palaka dinadala, pati pusa dinadala,
yaya, lahat-lahat ng delegado dinadala ho kung saan-saan. Gastos ng gastos hanggang ngayon, wala pang resulta. Yun ang singilin ninyo. Ito, ituloy natin sa isa pang kakampi ni Tinyo, si Kulot. Entrada pa lang ni Kulot, wala na. Sunog na sunog agad. Tingnan natin si Inday Sara. Thank you, ma'am. Madam Chair, Parliamentary inquiry. Next Chair, on, just to follow up on the question. So, una po, lahat, Wala pa si Kulot, ayan, nagkagulo pa sila dyan. salamat po sa Vice I'm President sorry, for Congressman detailing. Tenyo, that was your last question. I'm sorry. Follow up na lang po, yung I'm sorry. personal po ba I'm ang lahat sorry. In the at interest of time, we have to proceed. magkano po ang ginastos ng opisina at staff? Kasi totoo po, wala daw ginastos ang sorry, Vice I'm Presidente. sorry. Parliamentary Magkano ang ginastos inquiry? I'm ng sorry. staff? I'm sorry. Thank you. Parliamentary Yes. inquiry. Ayan Madam na, si Chair, Marcolita. I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? It's already settled that we're just giving Mr. two Chair, questions from the minority. Okay? Mr. Chair, hindi po, 5 minutes each. wala pong Opo. binabanatan But dito. does I not take preclude exception the other members to from the- making a manifestation. Congressman Tenyo, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Madam Chair. So I ask the congressman Mr. Chair, may we withdraw request for the a comment. suspension of Session the... suspended. I Hearing second suspended. motion. Going to the next from the minority. Nagkabuisitan sila dyan kasi nga masyado ng personal itong si Tinyo. Alam nyo po, pampagulo lang talaga itong party list. Tanggalin na kaya natin to, no? Matagal na tayong nanawagan dyan eh. Minority Leader, Congresswoman Reneco. Please go ahead. Good morning to the Vice President. Good morning to my colleagues. I'd like to take off po sa questioning na ni Representative Tino. Meron po kasing minention na list of destinations na tinake ni Vice President this year under Travel Authority. But we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, meron pong security and staff na kasama si Vice President. So can we ask po paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Ito na. Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Boom! Riniko kasi yan, no? Riniko. Yung kulot na buhok. Saldi ko. Kamag-anak si Christopher ko. Pag pinagsama, tatlong ko, dugtungan mo ng rakot, kurakot. Ko, dugtungan mo rin ng rapsyon, korupsyon. Magpinsan ba daw kayo? Ito, tindi ng banat tinday. Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Thank you, Madam Chair. Kahit ka mag-anak kayo, ayaw mong aminin. Kitang-kita, ko, CEO. Naambunan niya ata ito ng helicopter ni ko eh. Pareho yung utak, galit kay Inday Sara. Magka mag-anak mo lang, magkadugo mo lang. Kapareho, aminin mo na, ti. Look for Please go the- ahead, ma'am. Look for the slide. So, we are talking about international travels, no, as of July 31. So, for two travels in Southeast Asia, for the security, it's 474,646. 0.93 pesos. And for the OVP personnel, these are for 2 trips,
463,733.6 for a total of 938,379.99. Mhm. For one trip to Australia, for the security, it's 438,383.26. And for the OVP personnel, it's 206,988 for a total of 645,371. Mhm. For the Middle East and Europe, 3 trips. The total is for the security is 2,922,869.98. And then for the OVP personnel, that's 329.47 for a total of 4,748,199.45. For 3 trips in East Asia, the security budget was 1,141,937, and for the OVP personnel, 0, because they did not join these trips. And the total is 1,141,937. The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Mhm. Alam nyo po, yung mga gasto sa mga trips ni Vice President Inday Sara, ang malaki dyan, security talaga. Tsaka yung staff, no? Pero kasi, sa staff, manageable kasi ilan lang. Sa security talaga, is OP kasi yun eh. Pangalawang Pangulo si Inday Sara. Second highest in command sa ating bansa. Kailangan ma-secured siya. Kailangan maraming security. Dahil siya po ang halililig kay Bongbong Marcos. Eh kung matuluyan ng mabangag yan si BBM, eh di sinong papalit? Ang Vice President, kailangan secured. Yung security niya. Dapat gagastos tayo. Eh maliit nga lang eh, kumpara kay Bongbong Marcos, 1 billion, billion, yung mga ginagastos sa travel. Tulayon natin. Thank you, Madam Vice President. Congresswoman ko. Mr. Chair, may we request a detailed copy of the report that the Vice President gave in relation po sa spending po ng security and staff for foreign trips abroad. We will request the Office of the Vice President to supply the committee with such record. Thank you, Madam. Mr. Chair, I'd like to ask another follow-up question. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office of the Vice President in these trips na funded po, na of this breakdown ng fund na binigay? Luoy na kayo mong naong, sir ba? Kanang Kawawa na daw si Madam Chair, Palawan. for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4 security personnel. But the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. And for the Office of the Vice President personnel, that's 1 ceremonial and diplomatic affairs employee, 1 for MPRD, that is the Media Relations and Public Affairs Division, and then 1 for as assistant to the Vice President. So those are the approved personnel who joins the Vice President in her trips. Dalawa lang nga pala eh. O bakit? Ano bang problema? 2 security lang si Inday Sara. Alam nyo po, dapat hindi yan tinatanong eh. Ano yan eh, confidential yan. Akala confidential funds yan. Confidential matter yan for security. Dapat hindi po yan sinasabi rin eh, ni Inday Sara eh.
Kasi ngayon, itong nagtatanong, mga kaliwa, mga sympathizer ng mga komunistang mukha, sabihin, ito, dalawa lang pala. Security ni Inday Sara. Putya, no? Bakit ganun yung nangyayari ngayon? Yung kaligtasan ng Vice President na na-compromise Dahil dito sa mga kongresistang ito, na walang ginawa sa bayan, kundi panggulo lamang. Buti, sinagot pa rin ni Inday Sara So, to clarify, Mr. Chair, these personnel in total ay sinagot ng OVP fund of totaling 7.4 million pesos sa ating mga foreign trips. Madam Chair, not all foreign trips, as I mentioned. Security is always recommended by the Armed Forces of the Philippines, but some trips do not have OVP personnel because there are only 3 trusted OVP personnel who can do the work that I demand from them, and sometimes they are not available. Pero kinukompromise nila yung seguridad ni Inday Sara dyan Thank you, Madam Chair. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel and staff? Mr. Chair, Ito I na. believe, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant. Because even if the Vice President travels on her personal capacity, we cannot disassociate herself from the office of the Vice President. She's still the Vice President. Correct. The reason for the travel is business, but she could also travel in her personal capacity, but she's still the Vice President. So I believe the question is irrelevant. With all due respect with my colleague. Mr. Chair, Ayan, pahiya kang riniko ka. Mga irrelevant question nga parang naniniktik lang ang buang ilan ba yung security personnel mo? Kailangan malaman natin to kasi kunyari may gagawin tayong hindi maganda dito, kailangan alam natin mga tungaw nga. Hindi niya inisip na yung seguridad ng Vice Presidente makompromise? Bakit mo tinatanong yan? Anong purpose mo? Anong reason mo? Bakit mo tinatanong si Inday Sara? Feeling niya, si Inday Sara, under niya. Hindi niya alam si Inday Sara, Vice President of the Republic of the Philippines. Kung mangisay si Ngiwem, si Inday Sara magiging presidente, tanggapin niyo yan. Tuloy. Sir, Thank you. just to respond po, this is just a mere question. Whether the nature of the trip is personal or business po, or whether it's official. This is a question that I'd like that could be posed, and I hope to post po to the Madam Vice President. Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, they do not join the trips. So in the graph, in the table that I mentioned earlier, those were the trips that the 3 personnel from the Office of the Vice President joined. But in the case of security personnel, this is something that is beyond the Office of the Vice President. It is decided by the Armed Forces of the Philippines. Thank you, Madam Vice President. Alam niyo po, dapat pinigilan ito ng chairman dyan sa committee na yan Huwag mo nang itanong yung security. Kaya nga security is confidential yan. Nakasalalay po yan yung kaligtasan ng Vice Presidente. Binobroadcast natin kung ilan bang security personnel ni Inday. Nagkakaroon ng nadi-disclose Nalaman tuloy ng mga kalaban ng Vice President kung ilan lang yung security niya. Yun ang nakakalungkot. Dahil nga, ayan, naiiri pa yung kaligtasan ni Inday Sara, makompromiso pa. Tuloy natin. My next question is in relation po to a
line of questioning and in relation to the unqualified opinion that the COA issued to the Office of the Vice President. But after that, 60 days was provided to the Office of the Vice President to issue corrections po to certain errors made. Upon questioning the COA in its budget hearing, nagbigay po sila ng additional details kung saan may nakita daw po kasing 3.8 million pesos worth of equipment not accounted for in the OVP submission. Ito po ay mga errors found in the 2024 annual audit report. Can the Vice President explain this error po, Mr. Chair? Madam Chair, the Office of the Vice President from 2022, 2023, and 2024 received unmodified opinions from the Commission on Audit. And I would like to take this opportunity to thank all my colleagues in the Office of the Vice President for being faithful to transparency and accountability in our office. The reason why we have comments from the Office of the Commission on Audit is because of system and improvement in processes. So these are basically documentations that the Commission on Audit require of transactions. And we have already updated our manual of operations in the OVP to reflect comments from the auditors. Tama. Thank you very much, ma'am. And Tingnan mo, bakit pa tinatanong yan yung mga ganyan? 2024 tinatanong. 2022, 2023, 2024, naglabas na po ang audit ng unmodified opinion sa Office of the Vice President. Bakit mo tinatanong yun? Tapos na yun eh. Kung meron man dapat itanong ang 2025, budget paano ginamit ni Vice President Inday Sara? Kasi tapos na yung mga taon na yan eh. Wala na dapat pinag-uusapan. Ang dapat pag-usapan na lang itong 2025 para magiging parang basihan, magiging reference para sa budget ng 2026. Kasi ang pinag-usapan budget ng 2026 eh. So dapat ang batayan mo yung last year budget, yung 2025, yung 2025, paano nila ginamit yan? Kasi yung 2022, 2023, 2024, 23 no? 2024 ay meron ng opinion, unmodified opinion na findings ng COA. Wala na dapat pag-usapan dyan. Puro pa rin confidential pa sa mga buwang. If possible, if that is not classified, you can give a list to the committee para kami na po pang bigay doon sa minority. Thank you very much. The manual of operations, sir. Okay, sir. Let me just discuss this with the executive committee. Kasi pinaghirapan din namin dito, Sir Gawin. Baka kopyahin lang din ng minority. It's your prerogative, Madam Vice President. But in relation to that po, Mr. Chair, we would be interested in the report kung ano po yung 3.8 million pesos that required correction po doon sa COA audit report in 2024. Would that be possible po, Mr. Chair? Madam Chair, as I said, all questions about all documents inside the Commission on Audit is best to be directed to the auditors. Correct. Or the representatives of COA in the budget hearings. Thank you. But with all... Doon ka magtanong sa COA kasi nagbigay na po ng unmodified opinion yung COA. Ba't mo tinatanong si Inday Sara? Los COA ba si Inday? With all due respect to follow up that po, the COA specifically sought correction because po may nakita pong 3.8 million pesos that is not accounted for in the submission by the OVP. So the burden of the submission is actually with the following agency. So which is why in the exercise of legislative oversight, we would like to be enlightened kung ano po yung error na po ito. And tama po, para maiwasan in the future, a report po on what it is would be appreciated. So ang question ko po is, would that be possible po, Mr. Chair?
Madam Chair, usually the Commission on Audit, the auditors review documents, and sometimes they do not see the attachments in the correct submissions. Sometimes the attachments that are required are found in other submissions and reports, and these attachments are required by auditors in every report. That is why right now we already have a checklist. If this is the process, if this is the project, there is a checklist on the attachments because auditors review the documents, and the auditors require the attachment of documents, and sometimes these documents are not attached to a specific report. So what we did, Madam Chair, is create a checklist and to improve the system. The personnel from the Office of the Vice President go through the checklist before they submit. Okay. Anything else, Congresswoman Ko? Just to clarify, therefore, dahil po naibigay yung explanation na yon, is the Office of the Vice President explaining that this is the explanation for that 3.8 million necessity for correction? This is the explanation why we have an unmodified opinion. Wala po silang nakitang nawawala. Nawawala po yung papel dahil naka-attach siya sa ibang document. Ang gusto ng COA ay specific yung mga dokumento na ina-attach per submission. Oh, narinig mo na, Inday Kulot. Walang nawawala yung 3.8 million. Natag lang dahil yung dokumento mismo nawala, na-attach sa ibang dokumento. So ngayon, walang pirang ninakaw. Problemahin nyo po, Kulot, yung 1.2 trillion sa flood control projects ni IWM na puro mga multo. Ayan o, yari kayo. Hindi nagpapatinag si Vice President Inday Sara Duterte, kayang-kaya, no? Hindi uobra itong mga makabayad black. Makabayad. Akbayad ba to? Akbayad o makabayad? Pareho lang yan sila, akbayad, makabayad. Hindi umubra kay Vice President Inday Sara Duterte na, alam mo, nagkaganito na ho yung Kongreso ngayon dahil kay Martin Romualdez eh. Kaya dapat palitan na talaga ni Kiko Barsaga itong si Martin Romualdez. Pero ingat ka, Kiko Barsaga, kasi gusto siyang sipain dyan sa Kongreso sa sampahan ng ethics complaint ng mga alipores ni Tambaloslos. Panoorin natin. Oh. Magpa-file ng ethics complaint ang ilang mababatas laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga para yan sa iba't ibang misbehavior o hindi tamang pag-aasal, kabilang ang pagkanta habang nagsesesyon ang Kamara at pangangampanya umano para maging House Speaker. Nakatutok si Mark Salazar. Habang nagsesesyon ng Kamara kanina, nag-iikot sa floor si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Nag-post din siya habang kumakanta at nagbitiw ng batiko sa Kamara. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Bukod dito, pinasok daw ni Barzaga ang opisina ni House Majority Leader at Presidential Son na si Congressman Sandro Marcos. Dalawa pang bagay. Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress. I am running for Speaker. Sabi niya. No? Tapos lumapit siya sa sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you Deputy Speaker. Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang pag-iikot ni Barzaga sa floor kanina ay pangangampanya para maging Speaker. Pero wala naman daw sumiseryoso sa kanya. Bago ito, binatikos ni Barzaga si Speaker Martin Romualdez na siyang dapat daw unang imbestigahan sa flood control projects. Ipinakita rin ni Puno ang mga dating post ni Barzaga
na umano'y may kalaswaan na paglabag daw sa Code of Conduct ng House of Representatives maging sa RA 6713 o Code of Conduct for Public Officials. Sawa na ako sa yabagawain ba yan ng matinong congressman? May mga post din daw si Barzaga na tila nag-uudyok na sunugin ang gusali ng Kamara. Inciting to sedition daw ito, sabi ng NUP. Kaya naman sabi ni Napuno, sasampahan nila ng ethics complaint si Barzaga dahil sa kanyang mga misbehavior. Si Barzaga ay dating kapartido ni Napuno sa National Unity Party bago ito nagbitiw sa partido kamakailan. Kumbaga, he is not well. Alam mo yun? And I think everybody is seeing that. Pero tinanong si Puno, kung ganito ang kondisyon ni Barzaga, bakit dinala ng NUP si Barzaga noong eleksyon at inupo pa bilang assistant majority leader? Ang tatay ni Congressman Kiko Barzaga is the former Congressman PD Barzaga, Elpidio Barzaga. Kasama ko na nag-umpisa ng NUP. Mataas ang aming paggalang sa kanya. Mismo si Mayor Jenny, parang pinapayuhan na kami, no? Na medyo, alam niyo yung anak ko nandyan, pero wag niyo masyadong bigyan ng assignment sa Congress kasi mahirap i-control yan. Hindi naman daw hinihingi ng NUP ang expulsion ni Barzaga, pero dapat daw may disiplina at magkaroon ng standards of behavior para sa mga congressman. Sa Miyerkules nila isasampa ang ethics complaint. Hindi pa sumasagot si Barzaga tungkol dito, pero sa isang post, sabi niya, nagkakamali daw si Puno dahil siya raw ay nananawagan para sa kapayapaan. Aniya, detached o kalas daw sa ordinaryong tao si Puno, kaya hindi niya alam ang mga gagawin ng isang umano'y inaaping mamamayan para makuha ang hustisya. Patuloy naming sinisikap na makuha ang panig ni Barzaga. Ito na. Ito yung panig ni Barzaga. Pinaiyak ni Kiko Barzaga ang mga buayang kongresista. Tumayo kasi kayo, mga buhaya kayo eh. Ngayon, gustong sipain kasi nga, tinatamaan si Martin Romualdez. O ito, talagang desidido po itong si Kiko Barzaga. Ninyo ba nasabi ko, Kiko? Di ba? Mag-anak kasi. Oh, ito. Aminado siya. Gusto niyang magiging Speaker of the House at palitan niya si Martin Romualdez po sa harap-harapan talaga. Oh. Senate po, kasi yung mga coup, ang nangyayari doon ay parang patago silang kumukuha ng mga signatures and then biglaan lang na mag-change. But me, I'm a very open person. I'm telling this now. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Thank you, everyone. May suporta po kayo sa mayorya ng mga kongresista? May mga We're getting the numbers. We have one now, two maybe, if we're lucky. Pero marami kayong kailangan. Kailangan majority, di ba? Majority, sir. Malapit na ba kayo doon? Very close. Nako. We'll see. Mahigit 100 na po ba Ilan na sir na po signature mo? Hindi, wala pa akong nagsisignature. I'm not collecting signatures. Yung nakakausap niyo po ba? Nakausap ko na. Sa majority? Almost lahat sa plenary, nakausap ko na, mixed reactions. Some are open to it, some are supportive, and some wish to continue supporting Speaker Romualdez. Bakit sir? Humihina na ba yung support kay Speaker? Well, I think the public can speak to that. It's not for me to say because at the end of the day, the House represents the people, and the people's sentiments is what will say whether or not Speaker still stays strong or whether his leadership is weakened. Kailan mangyayari yung leadership? We will see. As soon as we have the numbers, I will immediately announce it. Thank you, sir. Thank you. Patay kang buhaya ka. Papalitan ka na tambaloslos. Ni Kiko Barzaga, meron daw eh. May numero na daw eh. Talagang nangangampanya siya. Kung totoo man yan, di mas maganda para matanggal na yung kaharian ni Tambaloslos na puro pangungurakot at ipakulong mo, Kiko Barzaga, lahat ng mga buhaya dyan sa Kongreso at nakinabang sa mga pangungurakot, sa flood control, kasama si Saldico, no mercy. Mas okay siguro tayo dyan kay Kiko Barzaga, siya magiging Speaker of the House. Kasi kita mo naman ang kanyang posisyon. Galit sa mga kurakot, galit kay Martin Romualdez.
Tama naman Alam niyo po itong si Martin malakas lang sa mga buhayang mga dambuhala, mga bitiranong kawatan. Pero sa mga bagito siguro hindi obra si Martin Romualdez eh. Pero nasa mga kongresista na lang ho yan. Hoy, maawa kayo sa bayan. Palitan nyo na po yan si Martin Romualdez. Ito bata Subukan nyo. Galit sa korupsyon, galit sa mga kurakot, galit sa mga buhaya. Ano bang hinihintay natin? Pasko? Ipaubos natin kay Martin Romualdez Saldico ang kaba ng bayan? Ay buang na talaga. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.